Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? Isang linggo na naman na nagdaan at tayo nagkita-kitang muli. Pagpapatuloy po natin ang ating babasahin sa aklat ng Exodus. Napakagandang istorya. Narito na po ang isang istorya na hindi makakalimutan ng sambayanan. Bago natin ito pagpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa loob ng kalahating isang linggong nagdaan na kami po inyong ginabayan at pinagnubayan. Pinaramdami po sa amin ang inyong pagmamahal sa amin. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabing ito, muli po kami magbabasa sa aklat ng Exodus. Ama, hinihilingin po namin ang inyong banal na espiritu na sumaamin. Gabayan nawa kami, apang mait po ay maging aral po sa amin at ma-enjoy po namin ang istoryang napakagandang ito. Salamat po sa inyo. At nawa, ang lahat ng tao makikinig, manonood sa gabing ito, ay makaunawa at pagpalain din po sila. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, tayo po ay patuloy na magbabasa ngayon. Simulan na po natin. Ngayon po, patuloy natin ang pagbabasa. Exodus 14:1 hanggang 31. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na bumalik sila malapit sa Pi-hahirot sa gitna ng Migdol at dagat na pula at magkampo sila roon sa tabi ng dagat sa harap ng Baal Zephon. Isipin ng Paraon na nagkaligaw-ligaw kayo at hindi na makalabas sa disyerto at patitigasin ko ang kanyang puso at hahabulin niya kayo. Pero papatayin ko siya at ang kanyang mga sundalo sa pamamagitan nito'y mapaparangalan ako at malalaman ng mga taga-Ehipto na ako ang Panginoon, kaya ginawa ko ito sa mga Israelita. Nang mabalitaan ng hari ng Ehipto na tumakas, ang mga Israelita nagbago ang isip niya. At ang lahat ng opisyal tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, sinabi nila na ano ba ang ginawa natin? Bakit natin pinailis ang mga Israelita? Ngayon, wala na tayong mga alipin. Kaya naihanda ng Paraon ang kanyang karwahe at ang kanyang mga sundalo. Dinala niya ang 600 pinakamahuhusay na karwahe ng Ehipto at ang iba pang mga karwahe, bawat isa'y pinamamahalaan ng opisyal. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon na hari ng Ehipto, kaya hinabol niya ang mga Israelita sa paglalakbay na buo ang loob. Ang mga Ehipsyo ay nasumama sa paghabol ay mga sundalo ng hari kasama ang mga ngabayo niya, sakay ng kanilang mga kabayo at karwahe na abutan nila mga Israelita na nagkakampuhan nila sa tabi ng dagat na pula malapit sa Pahahirot sa harap ng Baal Zephon. Nang papalapit na ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita, kaya lubha silang nakatakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo kami pinalabas sa Ehipto? Sinisina naman si Moises. Hindi ba sinabi namin sa iyo sa Ehipto na pabayaan mo na lang kami magpaalipin sa mga Ehipsyo? Mas mabuti pang nanilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo kaysa mamatay dito sa disyerto. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at makikita nyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsyo na nakikita nyo ngayon ay hindi nyo na makikita pang muli. Ang Panginoon ay nakikipaglaban para sa inyo, hindi nyo kaya kailangan makipaglaban pa. Pagkatapos ang sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos itinaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig at makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Patitigasin ko ang puso ng mga Ehipsyo para habulin nila kayo, pero lilipulin ko ang Paraon at ang kanyang mga sundalo na nangangabayo
at ang karwahe sa pamamagitan nito, mapaparangalan ako. At kapag nalipol ko na sila, malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Pagkatapos lumipat sa hulihan ang Israel ng Diyos na nangunguna sa mamamayan ng Israel, ganoon din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng mga Israelita at mga Ehipsyo sa gitna ng buong gabi. Nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbigay ng kadiliman sa mga Ehipsyo. Kaya lumipas ang gabi na hindi nakalapit ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Pagkatapos itinaas si Moises ang kanyang kamay sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin hanggang ang gitna ng dagat ay naging tuyong lupa. At tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa na ang tubig ay parang pader na sa magkabilang gilid. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipsyo kasama ang kanilang mga bayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang mag-uumaga na, tinignan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipsyo mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy at nilito niya sila. Tinanggal niya ang gulong ng mga karwahe nila para mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipsyo, umatras na lang kayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ay lumalaban sa atin para sa kanila. Nang makatawid na ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang iyong kamay sa dagat para mabalik ang tubig at matabunan ang mga nangangabayo na mga matabunan ang mga Ehipsyo at mga karwahe nila at mga nangangabayo. Kaya tinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nang sumikat ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar. Tinangkang tumakas ang mga Ehipsyo pero ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Paraon na humahabol sa Israelita, pati na ang kanilang mga nangangabayo at karwahe. Wala ni isa mang nakaligtas sa kanila. Pero ang mga Israelita ay dumaan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat para sa pader ng tubig ang magkabilang gilid. Sa araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita kasama ang mga Ehipsyo sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng mga Israelita ang bangkay ng mga Ehipsyo na nakahandong sa isang dalampasigan. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo. At dahil dito, ginalang nila ang Panginoon at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. Napakaganda, po? Napakaganda ng istorya, po? Dito po natin ang isang istorya na sikat, miski noong una pag sinabing si Moises, ang laging tumatatak sa isipan ay ang paghahati ng dagat. Nakita natin kung paano naligtas ang Panginoon ang kanyang bayan buhat sa mga tauhan ni Faraon na hindi talaga matanggap na siya ay talo na. Patuloy pa rin siyang lumalaban sa Diyos. At ano yung nangyari sa kanyang mga tao? Natabunan ng dagat. Maraming salamat po sa pakikisama niyo sa akin, sa ating pagbabasa ngayon. Nawa ay ito'y maging inspirasyon sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sa ating pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. Salamat po na kami po inyong ginabayan at pinatnubayan. At nawa ang aming nabasa ngayon ay maging inspirasyon po namin na kung gaano nyo kami kamahal. Salamat po sa inyo at himihilig pa po kami ng gabay sa inyo sa loob ng kalahatiang sa linggong darating. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo at sana po ay sa darating ng Biyernes, sana po ay samahan niyo po muli ako. Happy midweek po sa lahat.